Yan, magandang buhay sila mga kosa. Nagbabalik kayo inyong kaibigan. So, talakayin natin mga kosa yung big time breeder versus small time breeder. So ito may papayo ko lang sa inyo. Dahil ako, mga kosa, nagsimula din naman ako sa napakaliit na manukan. No, may nagtatanong sa akin, boss, anong opinion mo about dun sa big time at small time na breeder? So ito mga kosa, may papayo ko sa inyo. Ulitin ko, nagsimula din ako sa napakaliit na manukan. Ngayon medyo lumaki naman kahit papano, tsaka naglalaban talaga ang Team Kakosa, hindi Kakosa Game Farm. Para sa akin mga kosa, huwag niyong katakutan yung mga big time. No? Bagkos, yan ang hanapin niyo pang makalaban para sa akin para lang sa akin. Kasi ako mga kosa, ano bang mawawala sa ating mga small time kung babanggain natin yung mga big time breeders? Ako sa totoo lang, kahit sinong banggain ko, mas gusto ko pang kabangga yung mga big time breeders. Hindi ako nangingilag kahit kanino pa yan. Kasi ang katuwiran ko mga kosa, mag-isip na lang kayo kung talunin nila ako, ano namang napala nila sa akin? Dahil diba, gaya ng tingin nila sa atin, small time breeder lang tayo, no? Pero para sa akin, pag tinalo natin sila mga kosa, handa nyo yan, malaking bagay sa atin. Kumbaga, isipin mo, isang katulad natin, tinalo natin yung big time breeder. Kasi kalimitan sa iba, nangyari na rin yan sa akin dati, no? Nangyari na rin sa akin dati dahil nung baguhan pa ako. So, hindi natin masisisi yung mga ibang baguhan. Natalo kasi boss yung mano ko kasi big time yung nakalaban ko. Ang laki ng parada ng nakalaban ko, yung mga ganong mindset. So, mga kosa, tanggalin natin yan. Handaan nyo, i-motivate nyo yung sarili nyo. Kasi, ako talaga mga kosa, para sa akin, mas gusto ko talaga, ulit-ulitin ko yan, mas gusto kong kalaban yung mga big time breeder, hindi mas sa pagyayabang. Kasi, dyan ako na-challenge yung mga kosa pagka nakakalaban ko yung mga big time breeder. Kasi, ulitin ko, once na tinalo mo yan, para sa akin, napakasarap sa pakiramdam. Kasi big time sila, kilala sila At saka mga kosa, huwag kayong masyadong magpapaniwala doon sa mga ibang, totoo naman talaga, real talk lang naman tayo mga big time breeder dyan, no? Hindi naman nagpapusong iba dyan ng talo. For example, itong game farm na to, kilalang sikat, madaming bumibili. Isipin mo naman mga kosa, araw-araw naman may laban niya mga yan. Diba? Paano hindi magcha-champion sila? Ay syempre, unang-una madami silang manok, madami silang pamusta or kapital. Ang pinopost lang naman nila mga kosa, yung mga nanalo, kung saan sila nag-champion. Diba? So, kumbaga, huwag kayong masyadong matuwa para sa akin dahil, bili tayo kay ganon kasi nag-champion si ganon na 7 stag, 8 stag, 12 stag, 10 stag. Syempre, ulitin ko mga kosa, hindi mas sa paninira, Sa totoo lang tayo. Mga kosa, yung mga big time breeder, araw-araw may laban yan. Minsan nga, 1, 2, 3 laban yan sa isang araw. Normal na mag-champion yan. Hindi naman mga kakosa. Katulad natin mga backyard na breeder na lalaban lang tayo na 1 beses sa linggo. Minsan nga, 2 beses sa linggo. Minsan nga yung iba, 1 beses or 2 beses lang sa isang buwan. Diba? Sila, araw-araw yan may laban. Kasi araw-araw sila halos may event. Swerte na silang lumaban ng swerte na lang sila, let's say na 2 beses na hindi makalaban sa 1 linggo. Diba? Hindi naman nila kayo, aminin nyo sa sarili nyo, may mga napapanood kayo mga big time breeders. Diba? Ano bang ginagawa nila? Minsan mapapanood mo yung laban nila dun sa sabungan na yun. Pag nasiro naman sila dun mga kakosa, di naman nila pinopost, diba? Ang pinopost lang naman nila mga kakosa, yung mga champion nila. So, huwag kayong masyadong matuwa or maingganyo doon sa mga ganong klase dahil talaga namang ipopost lang naman ngayon yung mga champion sila. Diba? So, hindi naman tayo naninira, wala naman tayo sisiraan, pero real talk lang tayo, totoo sinasabi ko, at alam nyo din yan. Kasi may mga napapanood kayo sa mga sabungan na pinupuntahan nyo na, sige itong entry, big time to, 0, pangit ang score. Diba, di naman nila pinopost? Diba? Yan ang katotohanan, hindi mo pwedeng mabura. Kaya para sa akin, hindi man ako perfectong tao or yung iba, bago kayo bumili sa isang breeder, kilalanin nyo muna. Ang pinaka-number 1 yan mga kosa, feedback talaga. Yun talaga na pinakamahalaga para sa akin. So ulitin ko, pasintabi ako dito sa content na to. Wala tayong pinapatamaan o pinapasaringan. Kumbaga nagtitimbre lang tayo o nagtitip tayo, unang-una sa mga OFW na
ng mga buyers, no? Dahil tsaka yung syempre yung mga katulad na may mga buyer ako ng vendor, di ba, nakakatuwa yung mga ganung bagay na nagtitiwala sila sa akin. Basta para sa akin mga kosa, pumili kayo ng talagang trusted breeder na talagang totoo, hindi yung papogi points lang. Yan mga kosa, alibas at maulan ngayon, wala akong maisip na content. Yan ang naisip ko para maibahagi sa inyo ang konting kaalaman. Yan, shoutout sa inyo mga kosa. Ito po ang inyong kaibigang Enik ako sa Game Farm. Good luck po sa mga parating yung laban. Maraming salamat po. God bless.